Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel. Wonder Vlogcaster po. Magandang tanghali sa inyo. Dalawa sa miyembro ng Gumbursa. Yung Gumbursa na tinutukoy natin na hindi yung tatlong pare Itong Gumbursa na sinasakyan ngayon ng mga DDS. At of course, sinakyan din yan ni Rocky. Na dalawa dyan ay naharap sa problema, no? Sa demanda o sa anuman fines na meron silang kakaharapin. Both of them are in hot water. Unahin natin itong si Barzaga. Bakit? Si Barzaga kasi mga ka-Wonder ay dinimanda. Nag-file ng case si Razon. No, si Enrique Razon laban dito kay Representative Kiko Barzaga. Ifinail yung kaso noong February 14. At si Enrique Razon Jr. mismo ang nag-file na isang bilyonaryo. No? Siya yung ports and gaming tycoon. No? From the word pa lang tycoon, may kita mo na super yaman ito. Siya ang chair ng International Container Terminal Services Incorporated. Siya rin naman ang owner ng Soler Resorts and Casino. No? Laban dito kay Representative Francisco Kiko Barzaga, na Cavite 4th District Representative, na kasalukuyang suspendido pa rin sa Kongreso. So, ifinail to sa Makati Prosecutor's Office. Anong kaso? Sinampahan siya ng 2 counts of cyber libel under Philippine Cybercrime Law. Ito pong cyber libel is mas mabigat ito, no? Mas malalim kasi yung scope nito kumpara doon sa libel lang. Dahil nga ito ay cyber, gumagamit ng platform na more or less, or of course, more compared dun sa libel lang, nakakakita, nakakabasa. Because everybody's eyes nowadays, no, ay nandoon nakatutok sa social media. So ang complaints mga ka-Wonder ay pinaratangan, no, alleges ang sabi. No, pinaratangan ni Razon ito si Barzaga noong January 9, 2026, nag-post ito sa kanyang Facebook. Nagbigay ng false and malicious accusations. Lakas ng loob, ano? Walang ebidensya. And then nag-post pa sa social media, no, na sinasabing ito raw si Razon ay nag-bribed, sa Tagalog, nanuhol ng mga miyembro ng National Unity Party or NUP para daw suportahan yung dating speaker na si Martin Romualdez noong 2025 midterm leadership vote. So yung team o yung mga legal team ni Razon nasabi na itong statement ni Barzaga ay mapanhirang puri. O mapanhira. Mga salita niya nakakasira kay Razon, defamatory. And not simply political opinion. Kasi sasabihin nila yan. Opinion ko yun Well, everybody's opinion is welcome. But if you are crossing the line, that's another story. Dapat may limit. No, I believe part pa rin yan ng freedom to express. But then again, meron pong limit. You should back it up with evidence. Otherwise, babalik sa'yo. No? Magre-ricochet yan sa'yo. So yun nga, although dinilit naman ni Barzaga yung post niya, pero sabi ni Razon, marami na nakakita niyan. Baka iba dyan, nag-screenshot na, o na-share na, kahit burahin mo yan, no? Nag-circulate na yan, at ito'y nagsisira ng kanyang reputasyon. So ang damage dyan, danyos na kailangang harapin itong si Barzaga, naghaharap o humingi si Razon. Ito ang tindi. 100 million in moral damages, 10 million in exemplary damages for reputational harm, emotional distress, and the public reach of Barzaga's post. So, tagilid itong si Barzaga. Masyado kasing napaka-impetuous nitong si Barzaga. Yung mga kabataan, we know he is young and part of the characteristics, no, ng mga bata pa is one of those is being impetuous. Especially, sinasabi nga nila, no, I'm not saying na positive, naririnig natin that there is something with Barzaga's mental health. Sabi ng mga nababasa natin na nare-report, na yun nga, based on his gestures, based on his actions, doon sa loob ng Kongreso, na nagmi-meow-meow, mic test niya, meow-meow, at kung ano-ano pang ginagawa, they noticed
that this is not normal. No, sabi nga ng ibang mga kongreso, narinig ko nga, nagsalita yan eh. At may voice over pa ako narinig. Huwag daw pabayaan magsalita ang isang, parang may saltik, parang gano'n, ano? So, alam niya yun, na dahil nga dyan, dapat nagagabayan pa rin itong si Barsaga. No? Lalo na, meron siyang ganong issue kung totoo man yan o napatunayan na yan. Na sinabi nga nitong Cap Nino ba to? Mag-anak niya raw itong si Barsaga. Na nasa lahi daw nila yung ganun, may mga mental issues. At ito naman, balikan natin yung issue. At sabi naman ni Razon na, of course, dinelay niya yung allegation, yung bribery na sinasabi. At dahil dyan, nadadrag yung pangalan nitong si Razon dun sa ginagawa ni Barsaga. At of course, matapang naharapin daw nitong si Barsaga. Sabi niya, he is ready to face the lawsuit in court. Sabi pa nga niya sa isang post, the sooner the better, parang ganun ang dating. At mukhang hindi siya atras sa demanda na to. At ipepresent niya raw umano ang mga ebidensya pagbalik niya sa Congress from being suspended. At alam natin na until now, nakasuspend pa rin itong si Barsaga na ifinail mismo ng kanyang kapwa mga mambabatas dahil sa disorderly behavior. Yung sinabi ko nga kanina, magulo, sinarap niya pa nga si Sandro. Kamusta na yung uncle mong ganito, ganyan? Na parang nakakabastos, nakakapahiya, and inappropriate social media post. Nababasa natin yan mga ka-wonder. So ito po yung nagsanga sa mga criticisms, mga lewd statements and incendiary statements niya, na yun nga pinapublish niya online. Na yung House of Ethics Committee nga, na silang in charge dito when it comes to the unbecoming of their member of the Congress, sila yung magdidiscipline dito sa kanya. At alam natin itong si Kiko Barsaga, na yung sinasabi niyang NUP or National Unity Party, he was once a member of that, including yung kanyang father, na nag-co-founded din and once chaired itong sinasabing partido na si Elpidio Barsaga Jr. But lately, he became a critic ng party leadership. At hindi lang yan mga ka-wonder, pati itong party na NUP na mga sinasabing sinuhulan, nag-iisip na rin at nagpaplano na rin magsampa ng kaso dito kay Barsaga. Kaya durog itong si Barsaga. Kawawa naman yung sinasabi nilang gombursa. At meron pa isa. Ito namang si Leviste. Pag-usapan natin to si Leviste. By the way, may nakita tayong post nga muna, na ito raw si Barsaga, isang masamang halimbawa sa kabataan. Dahil puro ito intriga, kasinungalingan at panlilinlang. We all know, we can actually read between the lines. Who are the people behind Barsaga? We think, na para siyang isang mushroom lang na nag-sprout, nag-ingay, mapapaisip tayo. Are there people behind him na siyang nag-i-inject, na siyang nagpupush sa kanya, ginagamit siya? Well, sa nakikita natin, maaring meron. Hindi naman pwedeng lumaban yan ng digmaan na siya lang mag-isa. So, yun po ang ating opinion. Pag-usapan naman natin itong isa pang miyembro ng Gombursa. Itong si Leviste naman, na siyang lately na tinawag na Meow-Aw, kasi itong si Kiko ay tinawag na Meow kasi nga mahilig sa pusa. Ito namang isa, ganun din, Meow-Aw, Meron pa isa. Sinabi ni Senator Ping Lacson, itong mag-a-apply daw ng meow-meow dyan sa Senado. Itong dalawa nasa Kongreso Samantala, mga ka-wonder, bago natin pag-usapan ito pong isa ring miyembro ng Gombursa, pag-usapan muna natin ito. Sabi rito, scandal 8.2 billion hindi matukoy ng COA sa Davao. Alam mo, we are not discriminating Davao. I have friends from Davao, especially the medical students. They were here way back years ago or decade ago na para mag-review. At most of them passed the medical board exam. Congratulations to them again. At napapansin ko sa mga posts, ang daming mga incident reports. Mga nasabat na drugs, napatay, nahuli, kung ano-ano. Kasi ang binibida, ang point ko rito mga ka-wonder, kasi binibida nila
no, na Davao is safe because of Duterte. At ang pinupoint natin dito, pinofocus natin, ang spotlight o ang magnifying glass, hindi dun sa mga taga Davao, kundi dito sa mga sinasabi nilang pag Duterte naghari, kamay na bakal, walang problema, ganito, ganyan. Hanggang ngayon may Duterte pa naman dun. No? Sino ba yung mayor dun? Sino ba yung congressman dyan? Sino ba yung nakatira dyan? At kaninong baluarte yan? So, yun po yung mga makikita natin, mga ka-wonder. So, bistado ang bilyong-bilyong ghost projects at hindi nagamit na disaster funds habang binabaha ang taong bayan. Hindi nagamit yung mga disaster funds. Nasaan yung 8.2 billion? Napakaraming pera po niyang 8.2 billion, mga ka-wonder. Ordinaryong tao, bigyan mo niyan, mahirapan ng ubusin. Kung uubusin ng tama o kung gagamitin ng tama, hindi yung bili ng bili na parang tipong confidential fund na 125 million in 11 days ubos. Siyempre, mauubos lahat naman ng bagay na uubos. But if you will use this appropriately, rationally, wisely, yung 1 billion ay mahirapan kang maubos sa iyong lifetime. Dahil hindi ma-reconcile ng COA yung 8.2 to 8.7 billion, no, itong property, plant and equipment accounts dito sa Davao ng City Local Government LGU nitong 2024, 25, 26, 2 years na, hindi matukoy. Buti na uungkat po yan. Yan ang tama, ano? Hukayin ng hukayin. Hukayin ng hukayin hanggat sa makita yung ugat. No? So, at of course, nagkakaroon na ng hint kailan ba nangyari yan. Yun pa lang malalaman natin. So, this means COA auditors, na ibig sabihin ito mga ka-wonder, itong mga COA auditors na nakita nila yung discrepancies between recorded assets and what the books and accounting reflects. Naka-record kasi yan mga ka-wonder kung saan mapupunta. Okay, dito mapupunta. Pero wala namang ginawa. No? They remain unreliable pending explanation or even reconciliation. Saan napunta? So ano yung mga key points? Ano ba yung na-flag dito, mga ka-wonder? Yung property, yung plant and equipment, yung long-term assets, ano? Hindi ma-reconcile ng COA sa kanilang auditing standards. So, sino ang responsable dito, mga ka-wonder? So, of course, yung Davao City governments. Dahil dyan ginawa yan, no? Specifically, itong finance and accounting arms. Dapat alam nila yung mga nangyari dyan. No? Kung saan napunta yung pera, asan yung proyekto, at bakit ito mahalaga. While this is not proven yet, I think, na corruption ghost project case on its own, pero yung hindi mo ma-reconcile kung saan napunta yung pera, no, ay nagsisignal ng weak accounting control dito sa Davao City government. Nawawala yung mga documentation, lack of physical verification, or potential misuse. Speaking ng nawawala o kaya mga nasisira or nasusunog, lately, itong sa DPWH, dito sa may Quezon City, kung di ako nagkakamali, nasunog. Yung isang office yata dyan, no? At lately, ito naman, sa Cordillera. No? Hindi mo alam kung sinasadya para masunog yung mga ebidensya. No? Hindi mo maintindihan. No? Yan nga, still another smelly fish. No? Yung mga naamoy natin dyan, mga ka-wonder, na palala ng palala ang ating bansa dahil nakapaglukluk tayo o let's say nahayaan natin na parang naging norm na yung mga ganitong uri ng politician sa atin. And I think it's time to bust them up. Dapat tapusin na yung ganyang mga krimen, yung ganyang mga pandarambong, at suportahan natin ang Pangulong Marcos. Kaya eto, binobombard siya, kino-corner siya dahil na-alarma, nagalit yung mga itong mga sangkot at gagawin nila yung lahat. Ito nga, kapag rinig natin itong mga contractors na until now, wala pa naman ako narinig na verification from them na binabawi na raw nila yung statement nila. Kasi ang pagkakarinig ko, ibibigyan daw sila ng executive clemency kapag nanalo daw itong si Sara sa 2028 election. So, kaya ganyan, So, dapat matigil na yung mga ganitong korupsyon sa bansa natin. Dahil kahit anong gawin pagsisikap, sino man pumalit na presidente dyan, mga ka-wonder,
walang mangyayari. Maghihirap pa rin tayo hanggat hindi nasasawata yung corruption dyan sa bansa. Gaya ng India, supposedly, powerful country naman yung India. Tinan mo yung kanilang mga defense weapon, kanilang mga nabibili mga angkat. Nakikipagtapatan sila sa China. No, hindi sila naatas dahil meron din silang masasabi. Pero ang problema rin kasi sa kanila, kagaya ng bansa natin, maraming mga nakapwesto na kawatan. Kopitero, kopitera, ang kakapal na muka. No? Hindi na nahiya sa sarili nila. Hindi na nahihiya. Na yung kanilang ini-enjoy na pera ay hindi naman kanila. Kapal, di ba? Nasa Biblia yan eh. Yung covetousness, yung pagnanakaw, thou shall not covet thy neighbor's property or goods na hindi sa'yo at huwag ka magnakaw. No? Kaya yung mayaman, walang contentment, lanakaw pa, lalakihan sa susunod. So in other words, discover na bilyon-bilyong mga anomalya. Grabe mga ka-wonder. Baka malula kayo kung makakita kayo ng 1 bilyon sa harap nyo. Kung gaano kakakapal yung pile ng mga libu-libong pera na yan. Sabihin natin 1 milyon, 1 bilyon, 1 bilyon. Nakapile yan hanggang sa mabuo yung 1,000 na tigi 1 milyon. Yan na 1 bilyon. Baka malula kayo sa dami. Ilang daan nun. No? Ilang daan. Yung trilyon na mga pagsamasamahin mo, trilyones na ninakaw. Grabe malulula ka at maawa ka sa bayan natin. Na siya mismong mamamayan din na unfortunately na nasa pwesto ang siya ring nagdarambong. Kaya dapat matapos na ito. No? Itong mga pagnanakaw na ito mga ka-wonder. At yung mga nakapwesto dyan, dapat nga dyan magkaroon ng bawat representative mula sa mga pribadong mamamayan na bawat institusyon may representative para bantayan, mag-liquidate, magbantay kung ano na nangyari and then i-report nila sa kani-kanilang mga barangay, sa kani-kanilang mga bayan at pag may mali na nakita, i-report sa gobyerno. No? Kasi hindi sapat eh. Kailangan talaga maraming arms, maraming manpower para protektahan. Para lang protektahan yung pera natin. Hindi mo nakakahiya, binabantayan itong mga to. Dito sa Davao Occidental, nakita pa dyan ng Ghost Project, flood control, na 96.5 million. Dito, sa flood control structure in Jose Abad Santos, Davao Occidental. Na flag ito, na completed and fully paid since 2022. But practically unfinished on site. Yung contractor niyan, St. Timothy Construction Corporation, na pag-aari ng mga Diskaya. Speaking of Diskaya, itong si Martin Romualdez, mukhang naiipit na naman, na nakabili raw ito ng bahay, property, sa pamamagitan nitong mga Diskaya. Well, iimbestigahan pa yan mga ka-wonder. Huwag po tayo magbigay dyan ng final conclusion. Until, sabi nga, the person is still innocent until proven guilty. No? At several DPWH officials were charged with graft and malversation dun sa Lapu-Lapu City. Na ang mga suspect dyan, of course, yung nakakulong na, si Sara Diskaya, na siyang ang dami lang, mga ka-wonder. No? At ang nakinabang talaga dyan yung mga contractor daw. Gusto niya yan, ayaw niya magkumantay. Sintunado siya siguro. Sino pa? Si Maria Roma Rimando, co-accused, president of contractor firm, at yung mga DPWH officials dito sa Davao Oriental Province. At ito pa, yung sinasabing 2.5 billion allocables na nabanggit ni Senator Ping Lacson. Naayon nga kay Senator Ping Lacson, na allegedly, itong former DPWH na si Manuel Bonoan, nakapag-submit daw ng incorrect project coordinates to Malacanang, possibly to distort coverage of ghost projects findings. So si Lacson ay nagplano na magsubpoena ng records and officials tied dun sa claim na yon. Itong 2.5 billion mga ka-wonder na allocables from Cabral files, na sinasabing Cabral files, na wala ng integrity nung hawak na copy ni Leviste kasi nga it shouldn't be in the hands of an authorized person. Especially these documents are sensitive. At nakita natin sa video, na medyo makulay nga at nahaharap siya sa problema dyan. Na itong 2.5 billion attributed na may connection
Kanino? Dito sa kaalitan ni Senator Ping Lacson na itong si Senator Amy Marcos nga, mga ka-wonder. At yan, dagdag na naman yan dito kay ating ni PBBM na pinapahamak yung sarili niya. At itong Cabral Files nga ay pinapakita itong document, no, na nagpapakita ng budget allocations for flood control and other DPWH project noong 2023 until 2026 ng district legislators and some executive officials. Kaya itong nirelease ni Riando Leviste na sinasabi niyang nanggaling daw sa former undersecretary na si Yumaong Catalina Cabral, yung authenticity nito at yung manner of release ay disputed, no, ng DPWH and Ombudsman. Dagdag pa dyan, sabi ni Secretary Dizon, na nireject niya yung claim na yung files na nire-represent official or accurate records are called some of the allegations fake news. No? Kaya yan yung mga unti-unti na dapat tuklasin para maresolba at may ibalik sa taong bayan yung pera. Yung mga binivito para maibalik, para magastos ng maayos, ay yung mga nanakaw na mga sasakyan, ino-auction para maging pera, maibalik sa taong bayan, mapaggamitan ng maayos. Kita natin yung mga itinatayo ni PBBM. Mga bahay, tulay, ospital, kung ano-ano pa. No? Marami. Napilit na tinatakpan ng mga DDS. Tatanong pa, ano ba nagawa ni Marcos? Bobo ka? Hindi ka nag-research? Mag-research ka. Nandito na tayo sa internet world, sa internet era. Mag-research ka. Hindi yung, ano ba yung ginawa ni Marcos? Kaya patuloy natin na subaybayan yung mga balita at patuloy nating suportahan ng administrasyon. Patuloy nating bantayan yung mga nangyayari. At patuloy tayo makilahok sa pagbabantay. Kung meron kayong nakikita, naamoy na anomalya, i-report nyo. Isumbong nyo sa Pangulo. Kung yan ay sa barangay ninyo, na sinasabi nga ng isang nagsalita dun sa forum, na ang nakawan hindi lang sa taas, madalas din nasa baba, sa mga barangay levels. Marami po niyan. Meron dyan, kilala ko, no, na tumakbong kagawad, all of a sudden, ang bilis. Nakabili ng ganito, nakabili ng ganyan, nakabili ng ganito, ganyan. Ang bilis, ano? Magkano lang ng sweldo ng kagawad? Dapat dyan, nililiquidate din eh. Dapat pinupuntahan yan dyan. Nakikialam ka. Ano yung proyekto? Nasa na? Magkano ito? Dapat gawin natin yan. Maganda yan, ano, na mailunsad yung mga ganyan. Na mababaan, matutukan din ng Pangulo yan. Kasi lahat ng mga bagay na mula sa baba, na sa taas, dapat dyan maresolbahan. Hindi lang yung sa taas, pati yung mga nasa baba. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila yun na pag-usapan natin ngayon. And please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.